So, paano natin isasagot to? So, basahin ko muna yung given ha. So, cube root of 3 times 6 root of 2. So, etong case na to, so medyo mahirap siyang i-compute. Huwag kayong mag-alala kasi madali lang yan. So, alam natin na ang target natin, ipagpareho ang mga indices. Kaso, ito, magkaiba sa naman indices. So, in that case na kailangan matandaan niyo yung properties niya. So, remember na small letter n, n root of a times n root of b, ang sagot niya will be n root of a, b, or n root of a times b. Ganito ang properties niya. Okay? So, kailangan matandaan niya na ang target kasi, ipagpareho yung mga indices. Indices kasi marami. Okay? So, ang target, etong case na to, so, etong bawat given na to, itra-translate mo siya into fractional exponent. So, kunwari, for example, square root of a. Sulatan natin yung index, which is 2, na alam natin na hindi ito sinusulat. Kasi understood naman. Lalo na to yung pinaka-exponent niya na nasa loob ng radical niya. Kunwari lang. So, nilagyan natin ng parenthesis para sa mga nakakalito. Or kaya, pwede naman tanggal eh. Masanay na. A po yan. Letter A yan. Kunwari lang ha. Kunin ko muna to. Then, so, eto, tawag dyan, etong exponent na to, na nasa loob ng radical or yung radical sign niya, tawag dito, exponent niya, ay yung magsisimili yun. Fraction exponent natin is numerator. Then, yung nasa fraction exponent natin, ay yung magsisimling denominator. Sorry. Then, itong nasa loob ng radical sign or mas tinatawag na radicand ay yung magsisibling whole number. So, kwenta tayo dito So, kung gusto nyo kopyahin, screenshot na lang po. Okay? So, burahin ko muna to. Okay. Wari, translate ito into fractional exponent. Fractional exponent. Kasi, ibig sabihin nun, exponent niya will be the fraction. Okay? So, kunwari, translate na to. So, cube root of 3. Translate natin to. Ito, whole number na siya. Yung mismo sa loob ng radical sign or yung radicand. Then, ito, siya nakakalito. Yan natin ang exponent niya, which is 1. Fraction bar, dapat mag-ingat kayo sa pagsulat ng exponent. Kasi marami kasi nagkakamali yan. Denominator niya, ito, lalagyan mo dito. Which is yung index niya. 3. Okay? Then yung exponent niya, yung sa loob ng radical, yung radical sign or radicand. Okay? So, ito naman. Yung nito, 6 root of 2. Whole number, fraction bar. Maliit lang Kasi exponent, nasa itaas yan. Dapat maliit yan Then, 6 root, denominator. Yung index natin, which is 3. Which is, yung index natin, which is 6. Ito yun. Nasa denominator. Then, 1, numerator. Okay. So, ito, ang target, ipagpareho yung mga index or indices. So, ito, 3 and 6, gagamitin natin yung LCM or least common multiple. Dapat may alam kayo do sa least common multiple. So, gamitin na natin yung listing method kasi malit naman kasi ang given niya which is 3 and 6. So, LCM ng 3 and 6, multiples of 3 and 6. So, alam natin na 3, 6, 9, 12, and so far. Hahanapin mo yung pinakamababang na magkakapareho na multiples.
or common multiples. So, 6, 12, 18, and so forth. Pinakamababa ito wala naman siyang kaparte. Ito mukhang pinakamababa na siya. So, since yung 6 and 12, common multiples, ang hanapin, pinakamababang common multiples. So, ang sagot, 6. So, 6. 2, 1, and 6. Ito mukhang kokopyahin mo na lang siya. 1, 6. Then, ito, nagkakaulema. 3. So, 3. Equivalent to 6. So, ito nagkakaproblema tayo dito. So, i-divide mo siya. So, 6 divided by 3, 2 times 1. 2. So, double check natin. So, 2/6, pag sinimplify mo siya, 1/3 na siya. Ang tawag dito is equivalent fraction. Bakit? Kasi, etong sagot natin, equivalent siya sa 1/3. Kasi ito, pag sinimplify mo to or kinupute mo to, ito yung magiging sagot niya. Okay? So, tapos na tayo dito. Since magkakapara sila ng denominator, pwede mo siya i-translate ulit into radical expression or radical, parang ganyan. Okay? So, ito, index yung mga yan. So, 6. Okay. Let's say, 6 root of 3, lagyan natin ng parenthesis. 2. Yung 2, kasi exponent, nasa loob ng radical sign or yung radical. Ito naman, translate ulit into radical sign. So, 6 root. And, lagay natin ng parenthesis para hindi makalito. So, since itong exponent yung 1, pwede naman sulatan, pwede naman hindi. Nasa sa inyo yan, diba? So, in case, hindi ko ni sinusulat yung 1, kasi sanay na ako dyan. Okay? So, ito. So, 6 root of 3, 2, times 6 root of 2. 6 root. So, 3 times 3, 9. Times, kopya to. Pwede mo siya i-multiply. So, magkakapara sila ng index. Multiply mo to. So, magiging 6 root of 80. So, hindi na kasi kaya to i-factor out kasi pinakamatas na yan yung index natin, which is 6. So, ito yung magiging final answer. So, make sure na magpa-practice kayo about sa multiplication of radicals with difference of indices. So, yun lang. God bless at galingan nyo. Make practice lang po Okay?